naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan, malamang isa kang OFW o empleyado na nawalan ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, nalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na. Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines nang hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na. And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya operate na agad. Dalawa ang paraan para kumita rito bilang TokTok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share.
At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888. All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Hello, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Live na po tayo. Live tayo ngayon, ladies and gentlemen. Okay, pakilala ko po sarili ko. Ako po si AD Rene Aizon. Okay, ako po ang iyong tagapaglingkod ngayon. Magpapaliwanag ng ating napakagandang opportunity. So ladies and gentlemen, welcome na welcome po kayo dito. Lalo na po yung mga bago na naimbitahan. Okay? Sa opportunity po na to. Okay? So, i-greet po muna natin yung mga viewers po natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. So, check ko lang po yung aking i-check ko lang po yung aking cellphone na naka-monitor. Okay? Mukhang nawala ata yung monitor. Ayan. So, wait lamang po. Ayan. Kumusta naman po kayo dyan sa Abu Dhabi and Dubai? Ayan. So, kumusta po kayo? Okay, greet muna natin yung ating mga televiewers ngayon. Televiewers. Okay, yung ating mga viewers ngayon. Hello kay Ma'am Emily Lontok. Good morning po sa inyo. Saan man po kayo sa panig ng mundo. G. Paulete, Abigail, ayan, kay Sir Rodel Almeda. Hello po sa inyo. Ayan. So, anyway, ayan, na-overwhelm ng aking cellphone. Ang ibabahagi po namin sa inyo ay napakagandang opportunity na pwede nating magawa during sa pandemic na to. Okay? So, ito po ay business opportunity na kung saan pwede nating ma-share sa inyo at ma-share niyo po sa iba para magkaroon po sila ng kitaan during pandemic. So, mag-share lang po ako ng aking screen. Ayan. Ayan po. So, mag-share lang po ako ng aking screen para makapagsimula na po tayo. Okay. So, ayan. So, nandito po kayo ngayon sa TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. So, tama po kayo. Ito po yung TokTok. Ito po yung kumakatok ngayon sa ating mga pintuan. Ito kumakatok na opportunity at kakatok na opportunity sa inyo ngayon. Okay, malay nyo, ito na po ang pinagdadasal ninyong opportunity na pwede kayong kumita, maski nasa bahay lang kayo at pwede kayong kumita while may iba pa kayong pinagkakakitaan. Alright? Lalo na po sa mga nawalan ng pinagkakakitaan, okay, ito na po, your journey starts now. Okay, now, alam naman po natin na pandemic pa po hanggang ngayon. Take note hanggang ngayon, pandemic pa po. Kabi-kabilaan po ang nakikita natin naka-face mask, naka-face shield, at kabi-kabilaan po yung nakikita natin nagsa-swab testing, kabi-kabilaan po yung nakikita natin naka-guantes, naka-PPE na tinatawag, yung mga nakapila, okay?
sa mga establishment na kung saan before ka po makapasok sa isang establishment ngayon, okay, maski araw-araw ka pumapasok, ay kailangan mag-fill up, okay? At kailangan nilang malaman ang iyong temperature. At take note, yung iba, through QR code pa. Kung taga-Pasig ka at pumupunta ka sa mga establishment sa Pasig, eh kailangan mo po ng QR code. Kung hindi ka po papapasukin. Okay? Para meron siyang tracing na tinatawag. And then, kukunan ka ng temperature. Normal na po ito. Tama hindi? Normal na po ito. Even po sa ibang bansa. In fact, sa mga malls po sa Dubai and Abu Dhabi, automatic meron po silang scanner na ginagamit. Parang ginagamit sa airport. O, di ba? So dito po, manual, para kang babarilin ka, katulad ng nakikita nyo. Minsan nakakatakot, di ba? Anyway, yung iba naman, nakastand na lang yan. Dadaanan mo na lang. Raise mo lang yung hand mo, makikita na yung temperature. So, minsan, nakikita natin yung ibang mga Pilipino, parang sanay na sila sa pandemic na to. But anyway, ladies and gentlemen, malaki po ang dinulot, okay, na trahedya, okay, ito pong pandemic na to. Okay, ano pong trahedya na dinulot? Maraming nagkasakit, maraming namatay, at marami pong mga negosyo ang nagsara. Take note, marami pong negosyo ang nalugi at nagsara. Wala po silang choice kundi magsara kasi po lugi. Pagbabayad ka ng pwesto pero wala kang kita. Lugi talaga. Okay? So, bakit po? Kasi because of pandemic, ang mga tao hindi makalabas, nag-lockdown. So, siyempre, kung walang tao, okay, walang kumakain sa restaurant mo, kung restaurant ang business mo, walang pumupunta, aba, walang kita. Tama? So walang bibili, ang mga pagkain mo, mabubulok, masisira. Alright? So yan po ang nangyari. Siyempre, wala na rin sinihan. Sino pang pupunta ng mga malls? Wala na. Tama? Pero ngayon, okay, ladies and gentlemen, ang dami pong naapektuhan ng pandemic na yan. Ang daming nagsasara. Tama? At pansinin nyo, marami nang nagsara, at marami pang magsasara sa mga susunod na panahon. Hanggang walang vaccine. Okay? Hanggang walang vaccine. So ngayon, mahigpit pa rin. In fact, sa pinanggalingan namin sa Tagaytay, bawal na po ang mga bata. Buti na lang. Pinalipas muna yung holiday at nakapunta kami doon. Pwede pa ang bata. Ngayon, bawal na daw. Alright. So, marami rin po nawalan ng hanap buhay. Isa po sa mga nawalan ng hanap buhay, ito yung mga kaibigan, kakilala, kamag-anak natin na araw-araw may hanap buhay dati. Ito po yung mga namamasada, tricycle driver, jeepney driver, yan po yung mga nawalan ng kinabubuhay. At even ngayon, kukunti pa lang halos yung mga bumabiyahe. Tama ba? Mga public transportation, kaya po greatly affected po sila. Even po mga tricycle. Kaya po yung may mga tricycle, mamaya, kung mapapakinabangan niyo po sila. Lalo na may mga driver's license, yung mga professional driver's license. Okay? So, witness din po ako na marami pong mga OFW ang nawalan ng trabaho at marami pa pong mga OFW ang mawawalan pa ng trabaho sa mga susunod na araw. Kasi po, hanggang ngayon, wala pang vaccine, hindi pa tapos ang pandemic. Paminsan-minsan, even mga Air Force nagla-lockdown. Even po mga bansa ay nagla-lockdown, okay? Naghihigpit, lalo na may mga bagong strain ng virus ngayon na lumalabas sa bandang Europe. So, matindi po ang mahigpit po ang mga binabantayan ang mga bansang yan. Okay? So, ladies and gentlemen, witness ako kasi galing po ako ng Dubai, UAE. Kakadating ko lang po noong December 13 dito sa Pilipinas. At, siyempre, naranasan ko po mag-quarantine din. Okay? Naranasan ko mag-quarantine, hindi ka talaga makakalabas. So, protocol po yun. At, according po sa statistics, ang dami pong mga OFW ang dumadating, nawawalan ng trabaho. At malungkot po sila. Marami po ako nakasabay sa aeroplano. Okay? Akala ko, one seat apart, pero hindi po. Dikit-dikit po din kami. Okay? Dikit-dikit po kami. So, ladies and gentlemen, ang daming mga OFW malungkot na umuwi. Naalala ko, dati, kung umuwi ako po dati every 3 months dito sa Pilipinas. Okay? Because of pandemic, okay? So, halos 1 year po akong hindi nakauwi. Nung umuwi po ako, pag umuwi ako dati, pag lumalapag po yung eroplano dito sa Pilipinas, nagpapalakpakan ng mga Pilipino kasi nasa Pilipinas na sila. Pero noong last time na umuwi po ako, walang nagpalakpakan. Alam niyo po kung bakit? Lahat po sila malungkot kasi alam nila di na sila makakabalik. Kasi karamihan doon, nawalan po ng trabaho.
So yun po yung nakakalungkot. Maraming nawalan ng trabaho ng OFW. Siyempre, ang alam niyo po ba, mga OFW, hindi lang pamilya po nila ang binubuhay nila. Pati po yung mga kaanak nila, kamag-anak na umaasa din po sa kanila. Okay? So, ayan po. Nakakalungkot po yan, pero wala tayong choice kasi yan po yung talagang naidulot ng pandemic na to. But anyway, marami po ang mga negosyong nalugi, nagsara, pero may mga negosyong lumakas po sa gitna ng pandemic. Tama po kayo. Take note ha. Marami pong negosyo ang lumakas sa gitna ng pandemic. Ano-ano kayang mga negosyo to? Ladies and gentlemen, ang mga negosyong yan, ito po yung mga negosyo sa pagkain. Anything about food, business, ladies and gentlemen, pagkain, supply, okay, lumakas po. Okay, bakit? Nag-innovate na po yung mga restaurant. Okay, yung dating restaurant na nalulugi, bigla sila nagkaroon ng pag-asa dahil po sa isang napakagandang sistema ang ipapakita po namin sa inyo. Excuse me lang po. Okay, so pagkain, lumakas po ang mga negosyo ng pagkain. Anything about food, lumakas talaga. Okay? Now, at isa po sa mga lumakas din, ito po yung mga negosyo ng supermarket. Kung saan, nandyan po yung mga pagkain. Pinipilahan po yan. At ang dami po, na-witness po ninyo. Siguro po, isa po kayo sa mga naka-experience na pumila sa mga groceries and supermarket. Tama po ba? Na kung saan, excuse me, nagpapanik po ang karamihan dahil, okay, halos wala na pong mabilhan. Pero ngayon, at least, okay, yung panic buying medyo nawala na, pero still, marami pa rin mga items po ang hindi makapag-produce, hindi makapag-deliver. It's because wala nang stock at inubos na, binili biglaan. So, anyway, ito po, mga lumakas po. Isa po sa mga paborito kong binibilhan, ito po, ito pong supermarket na to. Ayan. So, minsan nakakalungkot, yung physical distancing, hindi na rin po napapatupad dahil yung gusto ng tao, makabili ng mga pangangailangan nila. Okay? So, ito po yung mga negosyong lumakas. Pagkain. At take note, ano pa po? Nako, ito pa, about health. Okay? Lumakas din ang mga about health. Anything. Kasi nga, ang pandemic ay sakit. So, since sakit yan, kailangan natin palakasin ang ating immune system. Kaya nga po lahat po ng mga produkto na nagpapalakas ng immune system, lahat na sold out na. Vitamin C, food supplements, mga medicines, ladies and gentlemen, lahat po yan lumakas at nabenta. Lahat, karamihan na out of stock pa nga. Okay, so yan po ang mga lumakas. Since yung health po lumakas, nako, ito po na business about health na binibenta nila at nagbebenta, lalo po silang lumakas. Kaya siguro naman po, na-try nyo nang makita at bumili sa mga drugstore na yan. Tama? So, mga drugstore po, pinipilahan din maliban po sa pagkain. Alright? Ayan. Kasi po, bakit? Kasi po, karamihan po ng mga drugstore, meron na rin po silang groceries. Tama, di ba? Parang napaghandaan na nila. Bakit kaya nagtataka ka, drugstore lang dati, ngayon may grocery na. So, ladies and gentlemen, ayan, marami rin pong bumibili dyan. Hindi lang po mga gamot at pagkain, meron na rin yan. So yung social distancing, hindi na rin po yan napapatupad minsan sa sobrang gusto ng mga tao makabili ng produkto. Okay? So, ito naman po ang isa pa sa mga lumakas na negosyo. Kasi bakit? Dahil ito po ang ginagamit ng mga negosyo sa pagkain, negosyo sa gamot. Tama? Ito po yung ginagamit nila para mapaabot sa mga kliyente nila ang mga produkto nila. Ito po yung delivery services. So, yung mga delivery services, napansin nyo naman, may naka-uniform ng green, pink, may naka-uniform ng orange, tama ba? Yes, may yellow din. So, ladies and gentlemen, ito po yung isa sa pinakamagandang negosyo ngayon. Kasi bakit? Ito po yung nagpapalakas sa lahat ng mga negosyo. Kasi nga, since pandemic, hindi po makalabas ang tao, hindi makalabas ang mga Pilipino, at ang buong mundo, halos restricted po. At ang lumalabas lang at pinapayagan lang, ito yung mga nagde-deliver ng pagkain. Okay, delivery services. Ito po, okay, isa po sa mga lumakas na negosyo ito at isa po ito sa napakasarap pasukin na negosyo. Okay po? Saglit lang po.
Ayan, pasensya na po kayo kasi sa sobrang dami po ng mga kausap natin at dami ng dinidiscuss natin. Minsan, medyo namamalat na po tayo. Okay, now anyway, halos lahat po pinapadeliver na. Agree, disagree? Yes, lahat po pinapadeliver na. Konti na lang, girlfriend ipapadeliver na, o kaya boyfriend ipapadeliver, or asawa ipapadeliver na. Okay, anyway, ladies, joke lang po yun. Ito po, basta pagkain, ipinapadeliver po yan. Tama? Grocery, palengke, restaurant, even yung paborito mong kape, pwede mo nang ipadeliver ngayon. Paborito mong tsaa, pwede mo ipadeliver ngayon. Actually, sa maunlad na bansa, normal po ang delivery services. Ngayon lang po sumikat ang delivery services sa Pilipinas, sumikat siya ng lalo, it's because of pandemic. Kasi po sa ibang bansa, sa totoo lang, wala pang pandemic, malakas na po delivery services. Lalo na ngayon nag-pandemic, lalo pong lumakas ang delivery services ngayon. Okay? Bakit? Itong mga groceries, palengke, restaurant at mga nabanggit ko kanina na negosyo na lalong lumakas, ay kailangan po nila ng magdi-deliver sa kanilang mga items na binili online. Kasi po lahat ngayon, online na. Take note, kung ang negosyo mo ngayon wala sa online, palugi ka na. Totoo po yan. Kasi ang mga tao ngayon nag-o-online na. In fact, even klase online na. Tama? Even klase ngayon online na. Kaya nga yan po, naku, kaya lalong lumakas ang negosyo na to. Imagine mo, sapatos dati, okay? Sabi nung iba, bakit pa ako bibili ng sapatos? Pandemic. Take note. Even sapatos ngayon, mabenta pa rin po ngayon kasi ang dami ng sapatos online. Yung iba talagang updated pa sa latest happening sa mga sapatusan. Tama? At take note, gadget din. Kasi sa totoo lang, yung tao kailangan niyang maglibang, nasa bahay lang kasi, bibili ng mga gadget yan. Bibili yan ng mga libangan, kumbaga. So, pinapadeliver ba yan? Yes, pinapadeliver po yan. Ayan. Documents. So, yung mga bagay na gusto mo ipadala sa iyong mga kaibigan, kaanak. Siyempre, since forbidden po tayong lumabas or restricted tayong lumabas, ang nangyayari, ayan, pinapadeliver na lang natin yan. At nandyan po, okay, yung halaman na kung saan dati di natin pinapansin. Pero bakit biglang lumakas ang halaman? Okay, imbis na magmukmok, ayan, naghahalaman sila. Di natin alam yung mga halaman pala, mahal pala ang mga presyo niyan. Ano? Dati di natin pinapansin yan. Pero ngayon, ladies and gentlemen, ang lakas po ng negosyo ng halaman. In fact, ang dami ngayon napapaliw sa mga halaman. At nakakatulong din po kasi yan magbigay ng oxygen sa atin at para mag-absorb ng carbon dioxide naman natin. So yan, nagkonting science pa tayo. Anyway, yan po, kaya lumakas lalo ang negosyo nito dahil po sa mga pangangailangan natin na dapat nating gawin. Okay? In spite of pandemic. Kailangan po tuloy ang buhay, tuloy ang negosyo, tuloy ang ikot ng mundo, maski na tayo laging nasa bahay lamang. Okay? So, ladies and gentlemen, introducing, ito po yung delivery service na kailangan po natin ngayon. Okay? Ito po yung number 1 sa negosyo na napapanahon. Negosyong napapanahon. Ito po yung number 1 ngayon. Ito po yung talagang, marami po ang nag-aasam magkaroon ng ganitong klaseng negosyo. Kasi po, almost sure ang income, walang pagkalugi. Okay? Now, magkano naman po ang tanong? Kung magandang negosyo yan, magkano naman ang magpatayo ng traditional delivery service? Okay? Magkano naman? Paano po maging, magkano po kinikita ng isang operator ng delivery service na ganito, na traditional? Magkano? Ito po, napakasimple po, 1.8 million pesos. Okay? Yan po yung kinikita ng isang traditional, ano pa po ito, conservative pa po ito, traditional na delivery services. Yan po yung simpleng computation, 1.8 million pesos per month. Pwede na? Yes, paano po nakuha ang 1.8 million pesos per month? Ganito po yan. Sample, meron kang 100 riders, i-multiply mo po yan ng 150 per delivery transaction. Okay? Times 20, times na lang silang nakaka-deliver per day. Yung 100, 20 times na sila mag-deliver per day. I-multiply po natin yung 20% na income. Take note 20% pala ang income ng may-ari ng isang delivery services, yung traditional delivery services. So 20% palang kita nila. So yung 20% na yan, kikita po sila ng as much as 60,000 pesos per day.
And a total of 1.8 million pesos per month. Napakagandang kitaan po, di ba? Napakagandang kitaan. So, magandang kitaan, okay, pero bakit ko konti gumagawa at nagtatayo ng ganitong negosyo? Yan po ang napakagandang tanong. Bakit kaya? Ito po, bakit kaya kay kokonti ang mga delivery services? Mahirap bang magkaroon yan? Yun ang tanong. Paano ba ang setup niyan? Yun ang tanong na dapat nating sagutin. Eto na po, i-reveal ko na po sa inyo kung bakit po sa ganda ng negosyo na to, bakit hindi lahat nagkakaroon nito. Okay? Eto po yan. Bakit po sa ganda ng negosyo na yan, maganda ang kitaan, pero kokonti po ang nag-i-involve dyan. Kasi bakit? Actually, to set up, okay, yung negosyong ganito, you will need at least 50 million pesos for the app and software development. Take note, ha? Okay? 50 million pesos. Okay? Another 15 million pesos, okay, para po sa system maintenance po niyan. Kasi po, hindi po pwedeng hindi i-maintain yan at i-update, i-upgrade yung system na yan from time to time. Kagaya po, ng mga ordinary software. Okay, kailangan po yan ng regular maintenance o software system maintenance po. At of course, not to mention, kailangan mo ng tao dyan. Okay, kailangan mo ng opisina, kailangan mo ng empleyado, kailangan mo ng mag-rent, okay? O kaya magpatayo ng building, at kailangan mo ng mga business permit. At ang dami po niyan, medyo madugo po yan. Pero siyempre, kung may pera ka, kaya mo yan. Pero sa pagtayo po ng ganitong negosyo, ay napakalaking preparation po ang kailangan mo. In fact, yung iba, okay, na balitaan ko, it took them 2 to 3 years para i-set up ang ganitong klaseng negosyo. Okay? Malaki na ang haba pa ng preparation. Okay, now, ang tanong, ito, wala kang milyon pero gusto mong magkaroon ng ganitong klaseng negosyo? Yun ang magandang tanong. Okay? Wala kang milyon pero gusto mo ba kumita na gayang kinikita ng traditional na operator, okay? Delivery service operator. Gusto mo ba yon? May good news po kami sa inyo. Ito po. Okay, good news po. Instead of spending millions now, pwede na po kayong mag-own ng isang delivery service business for only 288,000 pesos. So opo, ito po yung presyo or value dapat nito. Okay? 288,888 all in na. So, may software ka na, meron ka na magme-maintain ng yung software at meron nang magtatrabaho para sa iyo kasi all in na siya. Alright? So, set up na ba kumbaga? Okay? Kumbaga sa sasakyan mo na lang. Alright? Sasakyan mo na lang at i-operate mo, i-drive mo na lang. All in na po. Yan po ibig sabihin ng all in. Now, introducing, ladies and gentlemen, ito po yung Tok-Tok. Okay? Tok-Tok, kumakatok. Ayan. Kumakatok po sa inyong pintuan. Kumakatok po yung opportunity ng Tok-Tok sa inyong pintuan ngayon. Ito po yung napakagandang delivery service na pwede nyong makuha, pwede nyong i-adapt sa napakaliit na halaga. Take note, ang Tok-Tok na pangalan po ay hango po sa isang tricycle o motor sa Thailand. Ayan, ayan. Thailand po ha, hindi po Thailand po, Thailand. So, hindi po India, Thailand po. Ayan. So, ladies and gentlemen, pinakabago, pinakauna na online franchise operator delivery services. Ang maganda po ito, hindi po katulad ng traditional. Ito po ay online, okay? Ito po ay online. Hindi po ito katulad ng traditional na delivery service. Okay? So, ito po ay online franchise. Okay? So, ang maganda pa yan, ang ating mga brand ambassadors ay sina Alden Richards at May Mendoza. Okay? Sikat na mga personality po yan sa Pilipinas. Kung ikaw, hindi mo po kilala, okay, itong dalawang tao na to, hindi ka Pilipino. maski nasa ibang bansa po kayo at Pilipino ka, napapanood mo yan sa TLC na tinatawag nila, yung mga Filipino channels. Tama ba? So yan. So hindi ka po Pilipino pag di ka pa nakapanood ng It Bulaga. Diyan po sila sumikat yan. Di ba? Yan. So, it so happen na medyo mas nauna lang po si Alden na naging gwapo dahil sa siguro gising na gising po siya nung nagbigay ng kagwapuhan ang ating Panginoon. Tama? So,
Ayan po yung ating mga brand ambassador. Okay. Now anyway, ipapakilala ko po sa inyo ang founders ng TokTok. Okay? So ipapakilala ko po sa inyo kung sino po yung people behind this company. So ang people behind this company ay si na Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Macadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po ang people behind at ang utak behind of this delivery service na napakaganda, bagong-bago, na kung saan, ladies and gentlemen, hindi mo kailangan ng milyon, kailangan mo lang napakaliit na halaga para magkaroon ka ng ganitong kagandang negosyo. Okay? So, instead of millions, sabi nga, you can operate as a TokTok delivery service by being a franchise operator for only 288,888. Tama po. Tama po ang dinig nyo. Ano? Pero siyempre, ayan, since nagsisimula pa lang tayo, may promo po tayo. So instead of 288,000, kailangan nyo na lang po, limited offer po ito, 58,888. All in na po, kagaya po nung makukuha nyo sa package na rin na 288,000. But wait, there's more na po. Ito po muna ang makukuha nyo, ano? Sa 58,888, limited promo, okay? Ito po inclusion yan, okay? TokTok personal delivery link and referral codes, yan po yung makukuha nyo. Okay, meron pa yung operator portal, so sa online para mamamonitor nyo po ang income nyo, ang kita nyo. Full technical support and online franchise operator training. Meron po kayong hotline, okay? Meron po kayong hotline na numbers, ayan. At saka yung email na pwede nyo pong makontak para sa inyong mga concerns. So yan po yung inclusions ng ating package na 58,888. But wait, there's more. Dahil holiday pa po ngayon, ramdam pa natin ang Pasko, ramdam pa ng mga may-ari ang Pasko. Ladies and gentlemen, instead of 288,000 or instead of millions or instead of 288,000 or 58,000 now, available po 16,888 lang po. Special holiday promo po natin ng TokTok operator. Okay? Franchise operator. Now, ang maganda pa po nito, hindi lang po TokTok, kundi kasama pa po yung Siomai King, Copper Mass, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Ion, okay? At iba pang mga food cart natin na online franchise food cart natin na pwede mo pong mapagkakitaan online. Tama ba? Yes, yan po yung napakagandang offer ng ating company ngayon dahil po holiday pa, okay? Hindi pa makaget over sa holiday pero ito po, take note. Ito po ay pwedeng tumaas anytime. In fact, okay, tataas po ito nang mabilis kasi ilang araw na lang ang promo po natin na 16,888 limited time offer promo package price kasi po hanggang January 11 na lang po yan. Okay? January 11 na lang po yan. So nag-start po yung promo na to. Okay? 1 week po siya na binigay ng company. So i-grab niyo po yung opportunity kasi anytime after this, tataas na po yan. Baka 19,000 or 20,000 to 50,000, 58,000 to 280,000 or okay, up to 5 million. Kasi bakit? Ang promo po, okay, inclusions po na to, ang value nito kasama po yung Siomai King, Mang Box, Noodle House, Boy Bondat, Potato King, Burger Factory at TokTok. Ito po yung package na to, ang worth of value po niyan is 5.3 million pesos. Pero ngayon, makukuha nyo lang po siya ng 16,888 lamang. Okay? So yan po yung package natin na available sa ngayon hanggang January 11 na lang po. So ngayon po ay January 9, then naku, ilang days na lang, almost 3 days na lang po available yan. So grab the opportunity na ma-avail niyo po yung package natin. Okay? So, kapag po kayo, okay, ay bumili ng package natin, ladies and gentlemen, meron po kayong 3 paraan para kumita at makinabang sa ating okay, TokTok online franchise delivery service. Sa paanong paraan? Una, pwede ka pong kumita ng 3% as TokTok online franchisee. Okay? Pwede ka na rin pong kumita ng 7% as TokTok operator at pwede ka rin pong kumita ng 80% okay, as TokTok rider. Ano po yung percent na to? Nako, malalaman niyo po ito kung paano ka kumita ng mga percentage niyan. Kasi kikita po kayo sa pamamagitan
ng mga deliveries na to. Okay? Delivery service na to. Paano makikita? Simple lang po. Pag ikaw po ay online, TokTok online franchisee, pwede kang kumita ng 3% sa lahat ng i-deliver ni rider. Okay? Kung siya ay nag-deliver successfully, ako, kung online franchisee po kayo ng TokTok, 3% po ang kikitain niyo. Kung sa delivery link niyo po siya bumili or gumamit. Okay? So, paano naman yan? Ito po. Siyempre, ang proseso niyan, kapag nag-purchase po kayo ng package natin, ladies and gentlemen, meron pong ma-assign sa inyo na ID number. Kasama po yan ng activation code at PIN code. Okay? Ang kailangan lang pong gawin ng inyong mentor, sponsor, at saka coaches ay kailangan lang pong i-encode kayo sa system po ng JC. So pag na-encode na po yung ID, okay, magkakaroon po kayo ng franchise ID number. Okay? Magkakaroon po kayo ng franchise ID number. So pag nagkaroon na po kayo ng franchise ID number, okay, doon na po kayo kikita simula ng 3% sa bawat delivery link o referral code na gamitin ang TokTok, na gamitin ng mga kaibigan nyo yung TokTok. So paano paraan po? Ganito lang po yung kailangan nyo gawin. You post, we deliver, you earn. Ganun po kasimple. So paano paraan? Ito po. Kailangan nyo lang po gumawa ng delivery link, personal delivery link. Yung ID number po ninyo, pwede po yung alphanumeric, hindi lang po numeric. Pwede po siyang alphanumeric, ibig sabihin may mga numbers and letters combination. Or pwedeng mga numbers lang. Okay? Pero walang puro letters lang. Okay? Combination po yan. Now, ganito po ang paggawa. All you have to do is to type www.toktok.ph/delivery/ yung ID number po ninyo. Ilagay nyo lang yan. So, ganun lang po kasimple. Ang tawag po dyan, delivery link. Okay? Delivery shop link or link. So, pag kinlik mo yan, paano malalaman kung tama ang ginagawa mo o tama yung anyong delivery link? Ay, kailangan nyo lang pong gawin. Kayo mismo i-click nyo yan. At makikita nyo po yung pangalan nyo. I-welcome kayo. Welcome Rene Aison's delivery link. Di ba? Parang ganon. Ang sosyal, di ba? So, ayan. At pwede ka nang kumita ng 3% kapag kinlik nila yon at ginamit nila yung link at nagpa-deliver sila. At pag naging successful po yung delivery, yung amount po ng delivery fee o delivery charge ay 3% ka doon. Now, sabi nila, ang liit naman ng 3% eh. Naku po, hindi po maliit ang 3%. Napakalaki po niyan. Another way para kumita ka ng 3% sa mga deliveries ng TokTok is ito po. Kailangan tawagan o kausapin mo yung makakilala mo, oy friend, i-download mo yung TokTok apps. Okay? I-download mo yung TokTok apps. Okay? At pag dinownload mo yung TokTok apps, at nilagay po nila yung referral code, okay, pinilapan nila at nilagay nila yung referral code mo, which is yung ID number mo, okay, at every time gamitin nila yung apps na yon at magpa-deliver sila at may successful deliveries, congratulations! Nako, may 3% po kayo doon, lifetime na. So yung sa delivery link, one time lang yon. Pag kinlik nila yon, one time lang yun. Pero po ito, hindi lang po siya one time, kundi lifetime na pong nakasave sa kanyang cellphone yan. At every time na mag-deliver siya, magpa-deliver siya using that app, connected po yan sa iyong ID number, at congratulations, okay? Kikita po kayo ng 3%. Alright, so take note ha, maliit daw ang 3%, pero take note, hindi po maliit yan. Alam niyo po ba, sabi ng mga Chinese, ang maliit kapag pinagsama-sama, malaki din. Di ba? Lumalaki din. So, parang totoo po yan. Barya-barya. Di ba? Parang fishball dati. Akala nyo po yung nagtitinda ng fishball, maliit ang kita yan. Di po malaki ang kita din po yan. Kasi sa dami ng mga kumakain ng fishball. So, ito po, sample. 200 pesos booking per day. Multiplied by 150. Ibig sabihin, ito po yung example na delivery fee. Okay? 150. Alright? So, nabinayaran ng nagpa-deliver. I-multiply mo po ng 3 days yan, i-multiply mo rin ng 3%. So, kikita ka, 27,000 okay, monthly profit. So, yun po yung kikitain mo. Take note ha, sa 200 booking per day lang. 200 booking per day. So, 200 lang gumamit at magpa-deliver. Sa totoo lang, ang dami po ng deliveries ngayon.
Tama? So may additional ka. Sabihin natin, sabihin mo ng, sobrang laki naman yan kung hindi 200. O sabihin natin kalahati ng 27,000. Additional income, ladies and gentlemen, kalahati. May pambayad ka ng kuryente, may pambayad ka ng merienda. Tama? May pambayad ka ng gusto mong bilhin. So, di ba? So, take note. Nasa bahay ka lang yan. Share ka lang. Sabi nga ni Maine Mendoza, okay, you post, we deliver, you earn. So, ladies and gentlemen, ganun po kasimple yun. Now, paano naman maging TokTok online franchise operator? So, yung kanina, okay, online franchisee. So, ito naman, TokTok online franchise operator. So, dito po, pag operator ka, ay, siyempre, okay, kailangan mo ng tao na magdi-deliver. So, mga riders. Okay, ikaw po yung magmamanage ng mga riders. Operator ka nun. So, kanina, yung may-ari ng company, siya rin yung operator. Take note yung kanina, yung traditional, kung siya yung may-ari ng company, siya rin yung operator. Pero ngayon, good news, ang ginawa po ng may-ari ng company, okay, sila Boss John, Boss Carl, gusto nilang i-share yung opportunity. So, sinare nila yung income sa inyo. Yung 3% at itong 7%. Okay? Supposed to be yung income nila is 20%, pero sinare nila yung remaining 10% sa atin. Kaya maswerte tayo, sinare po nila ito. Kaya nga, nakukuha natin ganun kababa yung pagiging operator. Ito po, paano ka maging online franchise operator? Okay, napakasimple lang po. Meron lang po tayong napakadaling steps na gagawin. Kasi kapag kayo po ay operator na, napakadali niyan. Again, you post, we deliver, you earn. Yun po yung tagline po natin. So pwede po kayong kumita ng at least 60,000 pesos per month. Nasa bahay ka lang. Okay, so ladies and gentlemen, paano po ito? Okay. Meron tayong 6 simple steps na kailangan nyo sundin para maging online operator po kayo. TokTok online operator. So, ganito po yan. Step 1, kapag ginawa nyo po itong steps na to, in just 24 hours lang po, ma-approve po kayo. Pag tama po ang steps na ginawa nyo. So, 6 lang po ito. Una, siyempre, bumili ka na ng package, okay, na-encode ka na, automatic, online franchisee ka na ng TokTok, online franchisee. So ito naman, online franchise operator. So kikita ka ng additional 7%. So sa paanong paraan? So since meron ka ng ID, automatic, go to toktok.ph website. Kaya pag kinlik nyo po yan, okay, papasok po kayo dun sa ating web page, okay, landing page. I-click niyo po dun sa medyo taas ng ulo ni Maine Mendoza, yung may 3 dash na gano'n na mahaba. I-click niyo po yun, lalabas po yung how to become a TokTok rider, how to become a TokTok operator. I-click niyo po yung how to become TokTok operator. Pag kinlik niyo po yun, okay, lalabas po yung application form. Ipapakita, ipipill up niyo lang po yun, pagka-fill up nyo, submit nyo lang. Yung mga requirements, ibigay nyo ng mga requirements, and then, attend lang po kayo ng formal TokTok operator franchise training. Mamili po kayo sa mga oras na to. 10 a.m., 1 p.m., hindi po 1:30 ito, 1 p.m. and then 4 p.m. Okay? Tapos, yung mga link po na to, ibibigay po namin yung mga links na yan, and then yung step 5 po, okay? Pag-approve na kayo as TokTok franchise operator, okay, after attending the training, pag-approve na po kayo, may marireceive po kayong approval. Okay? Email approval. Take note email po ang marireceive po ninyo. Okay? Naka-attach po doon yung portal link at saka yung inyong username and password o yung credentials na tinatawag. Okay? So, i-copy nyo po yun, or isulat nyo po yun, or tandaan nyo po yung username and password po ninyo. And then, pag punta po ninyo, okay, dyan sa link natin, pag ginawa nyo po yung 6 steps na to, ito po. Papakita ko po sa inyo. Ito po. So, punta po kayo dun sa portal link natin, ilagay nyo po yung username, password, makakapasok na po kayo sa inyong operator portal. Okay? Pag nakapasok na po kayo sa inyong operator portal, congratulations,
doon nyo na po makikita ito. Okay? Two things na gagawin po ninyo. Okay? Pag kayo po ay na-approve na. So, kailangan nyo na po mag-recruit. Okay? Kapag na-open nyo na po yung portal niyo, kailangan po mag-recruit ng iyong mga tok-tok delivery riders. So, okay? So, magre-recruit na po kayo sa pamamagitan ng riders application link na makukuha nyo sa portal po ninyo. Alright? So, meron po kayong maximum of 100 riders, okay, per account. Okay, so yung account na 16888, okay, 100 riders na po makukuha nyo dyan. Okay? Ang next step na gagawin nyo after recruiting is mag-top up kayo ng load. Okay? Minimum of 5,000 pesos ang top up load. Ibig sabihin, ito yung load na gagamitin ng inyong mga riders para makapagbiyahe po sila. Okay? Now, ito po, kapag meron na kayong mga riders, okay, madali lang po ang kailangan nyo gawin. Okay? Pumunta po kayo dun sa inyong operator link, gamitin niyo po yung username and password na binigay po sa inyo ng TokTok na in-email po sa inyo. And then pag nakapag-sign in na kayo, nakapasok na kayo, ang kailangan niyo gawin, okay, i-click niyo lang po yung inyong transactions, lalabas po dyan, tap upload para makapag load na po kayo ng inyong load wallet. Okay? And then pwede naman to, send load, okay, sa mga riders. Kung meron na kayong load, mag-send load na kayo sa mga riders nyo para makapag-deliver na po sila. Okay? So, ganyan lang po kasimple yan. Now, siyempre, okay, kapag nakapag-load na po kayo at nabigyan nyo na po si rider po ninyo ng load at na-accept nyo na, pwede na po siyang mag-deliver. Okay? Pwede na po siyang mag-deliver at pwede na start na po kayong kumita. Pero siyempre, before nyo po ma-approvean o before po makabiyahe itong si rider, may aatinan din po siya mga orientations and seminars. Tama? At sasamahan nyo po yan siya para alam niyo po ang gagawin niya. Pero sa totoo lang, marami na po dyan nag-aabang na alam na po ang gagawin kasi galing na po sila sa ibang delivery services. Okay? Ayan. So, bakit po importante yung load? Kasi po, hindi po makakabiyahe, hindi po makaka-accept ng booking itong inyong mga riders kung wala po siyang load. Hindi po siya makaka-accept. Okay? Mabubview niya pero hindi po niya makaka-accept. So, importante po yung load ng riders. So, kaya sa inyo po, manggagaling yan. Okay? Now, paano naman kumikita yung isang TokTok online franchise operator? So, paano po kayo kikita? Ito po. Kikita po kayo, okay, ng 7% sa lahat ng mga successful delivery ni rider. Ang sample computation po niyan, ito po, 20 yung riders nyo, nakakasampung delivery sila every day. So maliit po yan, na bilang. Pero for the sake of computation, para mas madali, meron pong kunyari 150 na average delivery fee o yung charges na binibigay natin, i-multiply po yan sa 7%. Okay? Tapos, ay multiply po yan sa per day na income in 30 days. Ito po yung kita po ng isang operator. Okay? So, online operator po. 63,000 pesos per month. Hindi na po ba yan? 63,000 pesos per month? Napakalaki na po yan. Extra income. So, para po ito sa mga OFWs na nawalan ng trabaho. Nako, alam ko po, sanay kayong kumita ng malaki. Pagdating mo sa Pilipinas, ayaw mag-apply kasi bakit? Maliit ang kitaan. Pero po ito, para sa inyo po ito kasi sanay kayong kumita ng malaki. Alright? Ayan. So, ito po yung operator information. For your information, ikaw po as operator, yung per account po ay may maximum na 100 riders only. Maximum po yan. So, as TokTok operator, meron po kayong kontrata renewable annually. Ibig sabihin, hindi po yan automatic na nare-renew kasi may privilege po kayong mag-continue or mag-discontinue. Depende po sa inyo kasi negosyo nyo po ito. And then, pwede po kayong kumita ng 3% sa mga personal delivery link o referral code na pinapamahagi po ninyo online sa inyong mga kakilala. Okay? Ayan. Meron kayong TokTok delivery monthly po ito, royalty fee na 5%. Okay? Pero good news, winave po ito nung company. Gusto niyang kumita muna kayo with, ng 6 months time. So, sa hanggang June 30, 2021, ibig sabihin, July 1, ayan, July 1 po, okay, mag-start na po yung inyong monthly royalty.
Okay? At ito pong ating operation ngayon, for your information, ay temporary po ito. Okay? Limited lang po siya sa Metro Manila. Pero, nabalitaan po namin na gusto na pong mag-expand. Ayan. Sa mga karatig at lalawigan at o cities within Metro Manila, no? Yung kadikit ng Metro Manila. Unti-unti po expand po natin yan hanggang makuha natin ang nationwide operation. And after nationwide, ladies and gentlemen, okay, target po ng company is mag-worldwide po ang TokTok. Okay? Mag-worldwide po yan. For the meantime, ito po na yung inyong mga makukuhang information at mga privileges. Okay? So, paano naman po ang magiging TokTok rider? So, kanina, nasabi ko tatlong opportunity na pwede nyo magawa. Pwede kang maging online franchisee, TokTok online franchisee, TokTok franchise operator, at saka TokTok rider. So, paano po maging TokTok rider? Ang kailangan lang po ay makapag-fill up kayo using yung riders application link ng isang operator. So, manggagaling po yung riders application link sa isang operator. Pag po sinend ng operator yan sa isang inaay niya na maging rider, ikiklik po ng rider yon at lalabas po yung registration form ni rider. Okay? So makikita po yan sa portal, yung riders application link, makikita po yan sa portal ng isang operator. Okay? So ito po yun. So, sa dashboard niya, makikita niyo po, pag kinilik niya, makikita niyo po itong riders application link. I-copy lang po yun. Tapos pwedeng i-advertise ni operator yan, TokTok operator sa Facebook. Okay? Kunyari, meron siyang advertisement. So, be a TokTok rider. Okay? Kung pogi ka, maging TokTok rider ka. Okay? Kunyari, nilagay niya, may mga poster po tayong libre na binibigay sa inyo, mga operators. So, i-attach lang po niya yung link na to para pag may nagkagusto, interested, walang trabaho, nawalan ng trabaho, may motor pero gustong pakinabangan yung motor at may driver's license naman na professional, pwede po siya maging TokTok rider. So, pag kinlik niya yan, papasok po siya sa isang application form. Okay? Ang requirement lang po is fill upan po itong application form na to. Okay? Pag fill up po niyan, ilagay po yung mga required field at requirements. Okay? Kailangan po ay professional driver's license po. Okay? Kasi po, sinisita po yung mga mga riders po ngayon. So, kailangan sa checkpoint, pag na-checkpoint po kayo, magkakaproblema po kayo kung di professional yung riders nyo pag meron kayong TokTok bag or insulated bag sa likod. Kailangan din po sa ORCR ay nakapangalan dun sa rider mismo para pag nag-checkpoint, wala nang cheche-bureche. Kung hindi, baka po ma-impound pa yung sasakyan ninyo. Okay? Lalo na pag di po napatunay o na-trace kung sino may-ari ng motor. Alright? So, and kailangan din po ng latest NBI clearance. So, mandatory po itong NBI clearance. Latest po ang kailangan. Okay? So, for details po ng mga yan, makinig po tayo mamaya. Okay? Sa ating operators preview. Okay? For the meantime, hapyaw lang po muna itong binibigay natin. Once, okay, a TokTok online franchisee operator, okay, ikaw po ang mag-a-approve. Okay, take note as operator, ikaw po yung mag-a-approve ng applicants mo na riders. Okay, makikita mo po kasi yan, ikaw po mag-a-approve. Pag okay na at kompleto na yung mga documents niya, approve nyo na po siya. Okay, so pag in-approve nyo na po siya, congratulations. Okay, pwede na siyang bumiyahe after mo siyang maloadan. Di ba? At dapat po may motor siya, ha? Dapat may motor. Baka naglalakad lang yan. Ako, hindi po pwede. Okay. Now, log in to your, para makita nyo po yung mga riders po ninyo, no? Log into your portal accounts and then click nyo po yung TokTok Rider submenu. Lalabas po yan. Okay, so makikita nyo po dyan si Juan de la Cruz, kung sino man na nag-apply, yung kanyang username, yung kanyang, usually yung kanyang username po is yung kanyang cellphone na gagamitin. Ayan, and then po yung mobile number niya, okay, nakalagay, license number niya, yung driver's license, okay, yung rating, kung anong rate niyan, magaling ba yan, okay, or hindi. Ayan, so, nandyan po sa inyong portal yan. Okay, so, pwede nyo pong i-view yan, and then pwede nyo po siyang i-approve. Okay, so, or i-pending. Depende po. Kung meron pa siyang mga documents na hindi na-upload, so i-pending nyo pa. Okay, anyway,
malalaman niyo po, ano, kayo po mismo mag-ano yan, magpapasa or hindi. So, pass niyo po siya, i-block or pending niyo. Depende po sa inyo as operator. So, meron po kayong powers niya. Okay? Pero wag niyo pong sasabihin sa kanila na kayo po yung nag-a-approve. Ano? Sabihin niyo po, JC, yung Tok po ang nag-a-approve. Hindi po kayo, ha? Para at least, ano, hindi niya po kayo influensya. Oy, operator ko, nako, ikaw pala nag-a-approve. Approvean mo na ako. So, hindi po. Ha? Okay, anyway. Pag po in-approve nyo na siya, congratulations, meron po siyang marireceive na congratulatory text galing po sa TokTok. Okay? Ayan. So, meron po silang ibibigay doon na code, ano, na approve na siya para at least makapasok po siya sa portal niya. Okay? At kapag approve na po yan, okay, pwede na po siyang bumiyahe after. So, mabilis lang po ang approval natin. Within 48 hours po ma-approve siya. Once na in-accept nyo na yung rider po ninyo. Basta, kailangan samahan nyo po siyang mag-attend ng TokTok Riders Training or Orientation. Okay? Kailangan niya po mag-attend para alam niya po ginagawa yan. Lalo na sa mga bagong riders lamang at wala pang experience. Para alam niya po yung kung paano bumiyahe, alam niya mag-accept, alam niya pong mag-disapprove at alam niya pong umiwas at pumunta sa mga lugar na walang nagpapadeliver at lugar na may mga nagpapadeliver. Okay? So, ayan. Now, ito po yun, ano? So, makikita niyo po sa inyong portal yung kung saan po yung mga nagpapadeliver at take note, ha? Nasa Metro Manila pa lang po tayo ngayon. Okay? Yung operation po natin, Metro Manila pa lamang, pero siyempre, nasa process na po tayo ng expansion. Antayin nyo lang po i-announce ng ating mga may-ari yung expansion kung saan mga areas yan. Of course, siyempre, mga karating pook ng Metro Manila. So, kung yung mga karating pook ng Metro Manila, okay, yun po yung susunod na expansion ngayon. In fact, yung mga iba nakaka-deliver na sa mga karating pook ng Metro Manila. Tama? So, yun. So, pwede ka nang mag-deliver TokTok Rider pag once na-approve ka na. Okay? Ayan. So, ang TokTok Rider po ay pwedeng kumita for your information ng at least 1,500 pesos per day. Or depende po yan sa kanyang mga deliveries. Ibig sabihin, depende po sa sipag ng isang rider. Kung yung rider mo ay masipag siya at malaki ang pangangailangan, ladies and gentlemen, hindi sapat sa kanya ang 1,500 kasi malaki ang kanyang pamilya, well, ladies and gentlemen, discretion po ng rider yon. Okay? So, pasipagan po dito. Kung mas masipag yung rider na nakuha mo, mas malaki ang kikitain yung parehas. Pero pag yung rider mo, hindi masipag, nako, sapat na sa kanya ang income na 1,500. So, yun. So, ladies and gentlemen, ang opportunity na pinakita po sa inyo ay pwede ka pong kumita ng 3% sa inyong personal delivery link at referral code. Also, pwede ka rin pong kumita ng 7% bilang TokTok franchise operator, okay, sa lahat ng mga successful deliveries at transactions ng iyong TokTok rider at pwede ka rin po maging TokTok rider as well. Okay, take note, ha, pwede ka rin maging TokTok rider as well. Imagine mo 80% plus 7% plus 3%, well, 90% po ang pwede niyong kitain. Tama? Depende po sa inyo yan. So, ladies and gentlemen, yan po yung ino-offer nating opportunity. Tama? So, ang kailangan nyo lang po, okay, subukan nyo, itry nyo, kasi napakasimple po ang negosyo na to. Ito po yung negosyong napapanahon, ito po yung negosyong in na in ngayon, at ito po ang negosyong sa maliit na halaga lamang, 16,888, ay pwede ka na maging online franchisee ng TokTok, maging online franchise operator ng TokTok at maging TokTok rider. Saan ka pa, di ba? 3-in-1 na negosyo. Andyan na. So mamili lang po kayo. Depende kung gaano ka kasipag. Depende kung gaano katindi yung pangangailangan mo. Okay? Ayan po. So, ladies and gentlemen, ang orientation po natin ay nangyayari Monday to Saturday, 7 p.m. Followed by TokTok operator training. Ayan, technical training preview, which is mangyayari po yan, okay,
9 p.m. po. Okay, 9 p.m. po mangyayari yung ating operator technical training preview. Okay, so ito pong inatenan nyo ngayon ay Tok online orientation lamang na kung saan ipinakita po namin sa inyo yung opportunity o ganda ng negosyo. Ang detalye po para po malaman ninyo kung paano gawin, trabahuin, or i-manage ang inyong negosyo na to ay mamaya pong 9 p.m. Okay? Everyday din po yan, 9 p.m. Every 9 p.m. meron po tayong Tok Operator Technical Training Freeview. Take note, freeview pa lang po ito para hindi po kayo mabigla. So unti-unti po isasasanayin po namin kayo sa ating negosyo.